Hello? Hello po, good evening. Good morning sa Philippines. Good evening sa'yo. Ano pangalan? Eve po. Ano po? Ispo? Eve. Evening. Ganun po. Eve. Eve. Alright. Welcome to the show, Eve. Thank you po. Ayan. Nakabalak. So, good evening. Asan ka ngayon, ma'am? Nasa Dubai din po. Kapitbahay ko po ata si Ching. Pusang gala. Mag-inom kayo mamaya. Pumunta kayo ng ano. Magkita kayo sa Madeira. Doon sa tapat ng Jollibee doon. Opo. Ilang taon ka na, Eve? 31 po. 31. O magka-batch. Halos magkaedad kayo ni ano. Matagal ka na Opo. dyan sa ano, sa Dubai? Since 20 years old. Mga 11 years na po. So ang bata mo nag-abroad, ma'am? Opo, right after graduation. Okay, nag-work ka dyan, ganon? Or kinuha ka ng parents, ganon? Nag-work po. Pero tourist lang po nung una. Tapos dito na naghanap ng work. Daming gumagawang Pinoy niyan, eh, no? Anyways, Nakabana ka, Papa Jack. Anyway, si Eve. Anong work mo dyan, Eve? Sa sports events marketing. Marketing ka? Eh di maganda ka. Hindi po. Di pangit po, ka? parang- Okay, next topic. Madali ang kausap. Ayaw nyo maganda kayo? Pag sinabihan kayo na maganda, okay, sige. Hindi na. Ano lang po, sakto Hindi lang. na, okay na. Nalampasan mo na yung chance, okay? Hindi ka pumayag na maganda ka, okay, wala. Wala eh. Teka lang, anong, Sakto lang po. Ay, wag na, next topic na, wag mo na ipilit, next topic na. sige po. Naka-move on na sa topic, tapos na yung topic ng itsura. Anyways, wait lang, sports event, ma'am? Opo. Sports event marketing. Pero hindi po ako talagang, yung company po namin, marketing and consultancy. Pero sa po ako, secretary ng CEO. Okay. Sa CEO ka. Hindi po ako secretary lang po. Secretary ka nga ng CEO. Opo. Kasi yung pinsan ko ay naandyan sa may Dubai. Meron siyang, part owner siya ng isang gym dyan. Opo, dito nga po kayo noong 2023, hindi niyo ako pinapansin. Talaga? Ang dami kasi nag-PM Opo. sa akin nun, ma'am, hindi naman ako nakareply. Oo. Opo. Tawag. Okay lang po. Oo. Teka lang muna. Alam mo yung gym na Strong George? Ano po yun? Strong George. Hindi po. Yan, parang partner yung... Saan po banda yan, Papa Jack? Ano nga yung gym dyan na kulay blue? Hindi ko po alam eh. Dalawa lang po alam kong gym. Ha? Dalawa lang po alam kong gym dito. Parang may tulong sa buhay natin. Anong alam? Sorry po. Anong alam mo? Fitness First tsaka Gold's Gym. Walang anytime fitness dyan, ano? Ay, wala po, wala. Nung nandyan ako, nag-workout ako sa kulay red eh. Parang red something. Red. Yung pangalan. Oo, nag-workout ako dyan. Parang nga po, nalala ko sa stories. Yung huling, yung pinsan kasi nagko-compete siya dyan eh. Yung ISNR Fitness Competition 2026. Alam mo yan? ISL? ISNR. Hindi po. Ay, hindi po, Papa Jack. Di wag. Okay, wag. Ano alam? Sorry po. Okay Wala lang. ko alam talaga. Okay lang, ma'am. Tagal mo na naandyan, ano? Oo, kasi kung nandyan ka Opo. ng 20 years old ka, 11 years ka na ngayon, nandyan, ano? Opo. Tama po.
Yung pinsan ko ay nasa mga 26 years na siya naandyan. Ay, wow. Alam mo ba? Kaya po yung pinsan. Hindi, alam mo ba? Tawag nito, sabi ng pinsan ko sa akin, wala pa yung New Dubai, nandyan na siya. Diba Old Dubai saka New Dubai? Wala pa yung New Dubai ha. Wala, as in literal, wala pa yung mga building sa New Dubai. Nandyan na siya. Yung mga Burj Khalifa. Wala pa lahat yun. Grabe. Oo, ang tagal na niya na andyan. Investors visa. Grabe. Ay mayaman po pala yung pinsan nyo, Papa Jack. Ha? Mayaman po yung pinsan nyo. Hindi ko alam. Hindi man ako binigyan ng pera eh. So baka hindi. Kasi ano po investors visa, mahal po yun, mga 50K ata po yun. Ewan ko lang, naririnig ko lang. Ganun Or ba yun? yung na-invest mo is minimum 50K. 50,000, tawag nito, ano ba pera dyan? Dirhams. Magkano yun? 50,000? Dirham. Pakikwenta nga yung 50,000 din. Ala. Hindi ikaw, yung Around mga 900. Ay, sige po. 900,000 pesos? I'm not sure po. Compute na lang po sa kanila. Anyways, may lisensya ka na dyan, Eve. Apo. Meron po. Totoo 5 ba? years na po ata. Totoo ba? Di ba yung mga ano dyan, yung mga kababayan natin, pag nagkakalisensya, akala mo nakagraduate sa school? Opo. Nag-celebrate? Kasi parang yung binayaran, Oo. po kasi parang tuition po talaga. Hindi, tsaka ang hirap daw magkaroon ng lisensya dyan. Opo. Totoo po. Talaga? Kasi sa Pinas parang pwede po fixer. Wala nang ganun dito ngayon. Sinusuntok na sa mukha yung mga yun. Wala na po pala. 839,774 pesos and 52 cents. Opo, ganun. Ganun. Ganun pala yun. Di Okay. ba mayaman siya? I-check ko nga, no? Yung international driver's license ko, pwede ba ako mag-drive sa Dubai? Actually, pwede po ata. Talaga? Kasi bala ko magpunta Kasi dyan yung- next week eh. Next week agad. Hindi, charot lang. Kasi parang si Coco Martin at saka si Angelica Panganiban, nag-drive po sila dito eh. Kasi Dun sa movie nilang pelikula yun eh. Siyempre yung Ministry of Culture, ganun. binigyan sila ng, ano ka ba? Ministry of Culture na ano ka ba? Ay, ganun ba yun, Papa John? Kasi nakikipagtalo ako sa mga friends ko. Sabi ko, pwede kasi yung Philippine, license. Sabi ko, Talaga ba? ko sa part na yun. Hindi rin ako sure. Pwede raw ako pagka international license. Okay. Meron ako international license. Anyways. Opo. Same naman po sa left side yung driver's seat. Oo. Hindi, kahit naman right side, marunong ako mag-drive eh. Ay, wow. Nag-drive ako sa Japan, 14 hours ako nag-drive sa Japan eh. Ay, grabe. One way, ang layo ang pusang gala. Parang Tokyo to Osaka. Anyways, maraming salamat sa pagtawag, Eve. Bye! Hala, grabe. Okay. Papa Jack, grabe. 1 hour ko hinintay. Pinatulog ko pa yung anak ko, Papa Jack. May anak ka na. Ilan na anak mo? Ilan na anak mo? Isa po, 8 months. 8 months. Girl. Bagong panganak. Yes po. Cesarean? Hindi po, normal na i-push. Na-push, no? Saan ka nanganak dyan dito? Dito po. Okay. So, andyan yung asawa mo? Ex-asawa. Dito po. Wala na kayo? Kakapanganak Wala mo? na. Oo. Kaya nga po. Teka lang, Okay lang. Pinoy din, Pinoy? Opo. Ang lulupit nyo, no? Kayo yung magkakaubayan, nagkakatagpo kayo para magjuwaan dyan. Kayo rin naglulukuhan dyan, no? Opo, ganun. Pusa talaga ang buhay ito. Gano'ng katagal kayo naging magjowa bago nagkaanak?
8 months into the relationship, pero parang 1 year na magkakilala. Ganun. 1 year kayo magkakilala, 8 months kayo naging magjowa, nabuntis ka. Tapos Opo. Okay. Tama. Ano yung kahulugan ng 1 year kayo magkakilala? Bakit kayo magkakilala ng 1 year? Nagkakilala po kami April 2024. Tapos parang... Po? Saan ka nagkakilala? Oh my God. Kasi po parang nag-acting po ako dati. Tapos nagpo-photo. Talaga? Artista ka dyan? Dati po. Alam mo na nila, Papa Joke. Talaga. Anong mga nagawa mong I mean, wag mo na pangalanan pero pelikula. Nag-cameo ka na gano'n? Hindi naman pelikula. Yung short film sa Facebook na mga reels. So kumbaga sikat ka online dyan? Noon. Yung tipong may nagpapapicture pag lalabas, ganun. Pero nung nag-lie-low na po ako ng mga 2023. 23? Okay. Opo, ganun. Anong mga content nyo dyan? Kasi bawal dyan na mahahalay na, di ba? Mahahalay na, di ba? Opo. Mga kabit-kabit. Kabit-kabitan din po. Alam mo, pero walang mahahalay. Alam mo, lagi nilang kwento ng yan. Basta ang Pinay ang gumawa ng may kabit, may third party, may diaring nawawala, di ba? Si Mayor corrupt, di ba? Kalabang pamilya, politika. Anak ng pusa talaga, di ba? Yeah, very Pinoy. Yan lagi yung... Sorry pero yan lagi ang... Inaapi lagi. Lagi tayong ganyan. Laging yan. Kahit sa mainstream dito, ganyan lagi ang Buti pa mga Korean, charis. Inaway. Sorry na. Tapos, game. So doon pa kami nagkakilala. Paano kayo nagkakilala? Parang, kasi nag-photoshoot po ako dati, nung pa ako, maganda pa. So, siya naman is, parang sa media din siya. Inaya niya ako Ano siya doon? Ano siya sa media? Artista din? Nag-rolling. Ano na? Nagro-rolling po. Videographer. Video? Ba't nagro-rolling? Kasi naman kilala na nila ako. Ano siya? Kasi production siya. Okay, production. Tama? Production siya pero production. hindi siya kasama sa amin. Sa namin. Yung group namin na nag-acting. Ibang grupo siya? Wala siyang grupo. Freelancer? Kasi yung amin na acting, parang ganun. Okay. Freelancer. Sige. Okay, so paano kanya piniem? Piniem kanya sa paano ba? Sa Facebook. Parang sabi niya, mayroong akong friend na na may business na perfume. Kailangan namin ng model. So, ang gagawin mo lang is hawakan yung perfume, ganyan-ganyan, tapos posting, ganun. Ganun kakaganda no? Kaya mong gawin yan? Hayop? Hindi nga. Hindi ba? Ay, sorry. Hindi nga, Papa Jack Teka lang Teka lang. Meron bang may-ari ng product at nagsabing, hanap nga kayo ng pangit, hawak ng perfume natin? Wala naman. Wala naman nagsabi nun. Grabe. Hindi ba? Kasi nga ba, hindi naman, Papa Jack. Syempre, di ba ganyan naman yung mga photographer? Diyos ko, kahit naman nung college ako, TTM yung mga para mag-photoshoot. Pero para lang ma-meet yung girl, ganun. Dinadaan sa ganun. Kaya mga photographer dyan, Tumigil ka, alam mo na pala ganyan, nakipagkita ka pa rin. Hindi kasi sabi ko, magkano TF? Kasi may TF, Papa Jack. Dapat naman. Alangan naman wala, di ba? Opo. Kaya sabi ko, sige, ganyan. Okay. Tapos,
Tapos yun na, nagkakilala na po kami. Tapos Okay. nag-aaya na siya na lumabas, ganyan. Oh. Sa Yung kayo, una po ayoko kasi lagi na lang noong una ayoko. Basta lumabas kayo, sa kayo una nagpunta. sa JBR, Ano yun? kakain. That time po kasi, alam niyo yung yung parang binagyo yung Dubai, lumutang yung mga cars. Actually, ano yan? 1 week prior to that, nandiyan kami. Yun same season yan 2023 ka dito, Papa Jack, 24 yun eh. 20, nandiyan kami nun. Alam ko yan kasi ang daming nag-PM sa akin nun, buti nakaalis po kayo bago bumaha. Okay. Okay. So, tama. Kasi November ka andito. Siguro umalis kayo ng January. Mga ganun. Ba't ba magaling ka pa sa, alam ba't kung ba ganun. magaling ka pa sa akin? Ano ba yan? O nag-date kayo, Sorry tapos, po. game. Nag-date po kami. Tapos, ayun, unang pinuntahan, sabi ko, kakain kami sa masarap na restaurant. Kaso, sarado na lahat. So, nauwi kami sa KFC. Finger Papa licking Jack. good. Licking good. Oo, KFC. Tapos, yun, tapos, hindi ko sa talaga bet nun. At saka kasi galing akong 5 years relationship dati. That time. Na-meet ko siya April 2024. Nag-break kami ng ex kong 5 years January. So kumbaga, So, parang ako, moving on ka pa lang. Opo. Tapos parang ako, ayoko ng seryoso. Kasi nga, 5 years eh. So gusto ko lang ng date, ganyan. Pero that time kasi parang ayoko sa kanya. Pero yun nga. Natutuwa ako na may mga tao kagaya mo, no? Paulit-ulit na sinasabi mo, ayoko pero nabuntis ka niya, no? So, Kaya Papa Jack, nagulat, alam mo yung nagulat lahat. ano yun? Nagulat lahat ng friends ko. Sino nakabuntis sa'yo? Yung Yun na naman ayoko, ang jowa ko. ganon? Anak ng busa talaga siya. Hoy, sino nakabuntis sa'yo? Yung lalaking ayoko. Huwag mo sabihin na ayaw mo, okay? Tapos, na-develop ka, if that's Oo. sige. Kasi nga. Kasi yung ex ko dati kasi, ibang lahi siya. Anong lahi? Puti. Puti. Okay. Oo. So parang kasi pag ibang lahi yung jowa mo, pag sinabing no, no. Pag sabing yes, yes. Ganun. Tapos yung nakilala ko to si kuya, matyaga kasi siya. As in parang dulo to dulo. Kasi ako nakatira ako dati sa may, alam niyo po yung Alnada. Hindi. Basta dulo-dulo po siya ng metro. So parang inaraw-araw niya akong puntahan sa Gaano kalayo yun? Yung mag-date. Gaano kalayo? Gaano katagal biyahe? Mga 50 minutes. Malapit lang yun. Sa Pilipinas, ate 50 minutes, 2 kanto pa lang sa traffic yan dito. Sa bagay. Kaya nga, wala kasing traffic, mabilis lang. Oo. Mukhang malayo parang talaga kasi hinapit- walang traffic. Tapos, Na parang kataan ko siya ng effort. Tapos parang, iba din talaga pag pag Pinoy, ganun. Parang ganun yung feeling ko dati. Hindi mo, iba. So parang, opo. Iba to. So- Iba tong Pinoy matyaga at saka bite size to. Ganun. Grabe. Bakit ba? Grabe ka, Papa Joe. Ano ba tinutukoy na? Tapos, Ay, nako, mga utak talaga ninyo. Game. Tapos yun nga po, edi parang ako, wow. Totoo pala yung sinasabi nilang pag iba talaga pag Pinoy. Na yung parang sa feelings. Kasi pag Pinoy, feeling. pag sinabi mong, pag sinabi nyong, ayoko sa'yo, ganyan, hindi. Talagang mapagsige, matyaga, ganun. So siya, parang tinaga niya rin talaga ako. Na parang ligawan. Sa kayo na nag-kiss. Ay, sarap. Sa kayo na paano mo siya sanagot? Ay, grabe. Ano ba? After 2 months, Papa Jack. Asan kayo nun? Kasi, nagpunta kami sa Kalayaan. Alam niyo yung Kalayaan dito. Hindi niya ako taga dyan. Ba't ba kino-confirm mo sa akin? Ate, taga Maynila ako. Ay, sorry. Mayor ko si Isko Moreno. Hindi ako taga... Ang kulit mo Hindi, naman. Papa Jack, yung event Hindi ako na taga Dubai. Kalayaan. Sorry. Basta galing po kaming event noon, tapos nandito si Kim Chu. Tapos, Okay, actually, after
from April hanggang June 1. Yung from April mid ng April na yun, hindi ko na siya kinontak kasi nga, hindi ko nga siya bet. Tapos, Okay. nung mga June 1, nalaman ko na, pupunta si Kim Chu. Tapos, siya bilang part ng, ano po yun sa production, meron siyang, power na parang dito ka sa harap, pag may artista dito ka sa harap, o kaya nasa backstage ako, ganyan. Nako, So, nepotismo. ako naman Oh. parang ganon, Papa Jack. Sabi ko, ano ko si Kim Chu, ay, super idol ko kasi si Kim Chu. So, kinat ko siya ngayon. Sabi ko, uy, baka naman, pwede mo papasokin dyan pag nandiyan na sila Kim Chu, ganyan. Tapos sabi niya, oo daw. Tapos yun, after 2 months, nag-contact ulit kami. Tapos, nag-start na naman siyang mangulit. Tapos, So, grabe wait yung lang. kwento. So, si Apo. Kim Chu pala may kasalanan nito. Kaya nga, like ko sinasabi sa kanya, pasalamat ka kay Kim Chu. Baka nakikinig si Kim Chu. Nako, dahil kay Kim Chu, dahil sa pagdalo ni Kim Chu sa Dubai, no? Naalala mo siya kay PM. Sige, tapos? Opo. Tapos yan. Tapos parang, at saka parang na-miss ko siya kasi noon ng 2 months na hindi kami nagko-contact. Then, tapos yun, lumalabas-labas na kami. Tapos hanggang one time na lumabas kami, parang ayaw niya na akong iuwi. Tapos sabi ko, sige, since yung work ko naman is malapit sa bahay. Sabi ko, sige. Tapos, sige, yun. So, hindi na ako buwi nung that night. Papa Jackson, lumabas kayo, pumasok na rin po siya. So, yun na yun. Yun doon mo na siya pinakasinagot. Apo, so yun na yun. Nag-kiss kayo nun. So, kiss, apo. Oh, I will take you forever. Oh my God. Tapos, pero ako sinabihan ko siya na ayoko nga, gusto ko ganito lang, kung ano lang. Kasi nga, di ba, galing pa akong 5 years. So gusto mo Pero lang? siya po kasi, Gusto mo lang, parang situationship lang, gano'n. yes, opo, talaga. Sinabi ko sa kanya yun. Siya po kasi gusto mag-flex sa Facebook, ganun. So, mga siguro after 2 weeks, nangungulit pa rin siya na define the relationship na. Talagang gusto ka niya, di ba? Opo. Tapos, sabi ko, sige, okay, ganyan. So, yun na, tumakbo yung relationship. Parang, oh my God, ito na. Parang, nahuli niya ako, nag-cheat. Nanlalaki ka. Ay, grabe, hindi. Yung ex ko na 5 years. Nagkita kayo? Opo, ganun. Nahuli niya ako. Tapos ngayon, sabi ko, di ba, kasi sinabi ko sa'yo na ayoko naman talagang relationship. Ikaw naman nag-push. Ganyan. Tsaka, sino ba Sorry, wait lang. Parang Wait. Ang ibig mong sabihin sa akin, nahuli ka niya, tapos yan pa sinabi mo sa kanya? Opo, parang mali ko po talaga. Inaamin ko po that time talaga. Nahuli ka niya, tapos sinabi mo sa kanya, di ba nga, kaya ako ginawa ito kasi di ba nga ayoko naman talaga ganon? Opo. Naka, mamamura kita talaga. Wait lang. Ay, sorry. Siya na naman mamaya. Tapos, ayun nga, Papa Jack. Tapos, yung parang parang hindi pa kasi clear yung relationship po talaga nun kasi bira lang magkita. Tapos, sabi ko, kala ko kasi talagang, hindi talaga serious muna. Kasi nga, bago pa lang, running 3 months pa lang noon. Tapos, pero nung mga after mga days, parang na-realize ko na mali talaga ako. Ganyan. Teka lang Tapos, muna. so, ako naman, Okay, wait lang. I want you to detail to me. Ano yung nahuli niya? I mean, nakipagkita ka sa ex mo. Paano kayo nagkita ng ex mo? Okay. Anong ginawa? Nagtalik kayo, ganon? Actually, Papa Jack, nag-ano talaga kami. Kaso, wala pala siyang alam. Hinuli niya lang ako. Ba't mo ginawa yung ganun? Pero wala pala talaga lang siyang alam. Pero hindi, ano nga? I mean, parang fubo rin kayo ng ex mo, parang ganon.
Hindi po kami nag-FUBO, parang parang one time lang na parang na-miss gano'n. Opo, gano'n. Nagkita. Hello, pa-dial nga. Ay, nako, papindot nga ng telepono mo. Gano'n. One time, Opo, wait lang. tapos Para mo medyo malabo yung part niya. One time lang kayo nagkita ng ex mo, tapos biglang may ganun siyang sinabi sa'yo? kasi po, yung phone po namin, hindi po kami nagpapakalaman. Tapos parang napapansin niya pag pag lumalapit siya sa akin, either kino-close ko o kaya tinataob ko yung phone, ganon. So parang na siya. Tapos one time, yung nasa kanila ako, sabi niya papatingin daw ng phone. Kasi nga po, ganun yung reaction ko na parang nagtatago. Tapos nung wala naman po talaga siyang alam. Sabi niya, alam daw niya, may nakita daw siya. So ako, may nakita daw sa akin, ganun. So ako naman si Amin. Tapos yun pala, yung totoo, nanghuli lang siya. Totoo bang one time wala lang kayo talaga nagkita siyang ng alam. ex mo? Opo. Mamatay man ako? Totoo po. Opo. Hindi. Na one time lang yun. Okay, sige. Hindi ako makahinga. Hindi ako... Yun na nga, papayak. So, parang realize ko na, may mali ako, ganyan-ganyan. Tapos ginawa ko naman yung part ko na suyuin siya. As in, kung siya nagpupunta dulo to dulo, ako naman na yung nagpupunta galing sa dulo. So, inamin mo sa kanya na nagkita ka ng ex mo, nag-sex kayo ganan? Opo. Kasi sabi niya, alam niya na daw po eh. Ang sakit nun. Ano sabi? Actually po, sabi niya patingin ng phone. So, ayoko po. Kasi alam ko po, may makikita siyang convo. So, ang nangyari po dun sa bahay nila, naghapakan po kami ng cellphone. Tapos, syempre, lalaki siya, malakas po siya. Nakuha niya yung phone ko, nagkulong siya sa CR. Hindi ko alam na, alam ba niya yung password ko. So, paglabas niya ng CR, sabi niya sa akin, ba't mo ginawa yun? Pero yung totoo pala, after that, nung mga nangyari, sabi niya, wala naman talaga siyang alam. Hinuli niya lang ako, hindi niya nabuksan yung cellphone. Nakakainis, diba? Umamin pa ako. Oh my God. Karma. Ang tanong, sino tatay ng anak mo? Siya po, isang Pinoy. Ito na papadya kasi nga, yun na nga. So ako naman, sinuyo ko siya, ganyan. Sabi niya, i-prove mo na dapat, So, ako na yung nanuyo. Ako na po yung pupunta sa kanila, kahit malayo. Ako na nagda-drive ng ganung 50 minutes, every day, ganyan. Nagsasorry. Hello? I'm here. Okay po. Tapos yun, tinanggap niya ako. Sabi niya, sige, let's start anew, ganyan. So, kasi ang nangyari po kasi yung nagkita po kami ng ex ko September 2024. Tapos nahuli niya ako October. Mga mid ng October. Tapos, eto na po. Di, okay na po kami. So, ngayon, dito na po ako sa sa bahay na po. Pupunta na po siya dito lagi sa bahay namin. Tapos, kahit may bahay po siya dun sa Jebel Ali sa malayo, parang dito na din po siya laging natutulog. Tapos, okay kami, ganyan, dito sleep over. Tapos parang ako naman po, sana naman po yung nahuli ko. na nagsastart siyang mag-chat. Chats lang naman po yun. Sino naman ang kinachat niya? Mga chat na po. Kanino? Pwede bang voice? Madami po. As in super. Lahat ng babae siguro mag-story, nireplyan niya na parang voice, mag-voice, voice, video call, ganyan. Tapos kahit po yung mga, FUBO na dati, sinachat niya, ganon.
So ngayon ako naman po yung nagalit. Sabi ko, akala ko ba pinatawad mo ako, ganyan-ganyan. Bakit ikaw na yung nag-cheat, ganyan-ganyan. Tapos hanggang, pinatawag ko din po siya. Sabi ko, sige, parang ano na tayo, parang quits na tayo. Tapos, pero alam ko po, hindi pa kami quits kasi mas maano yung sa akin. So, eto. So, 2025, February, nag-cheat na naman po siya. Cheater po talaga siya. Ikaw din naman eh. So, nag-cheat na naman po siya ng February. Opo, nag-cheat siya ng February kasi ang work niya po, di ba, production. So, pinapadala siya sa Abu Dhabi, sa ibang bansa, ganyan-ganyan. So, one time, nasa Abu Dhabi po siya, tapos parang bumalik po siya ng Dubai mga alauna na, or alas 12 ng gabi. Tapos sabi niya po sa akin, hindi muna ako dyan matutulog kasi pagod ako galing work. So, matutulog na ako dito sa Jebel Ali. Doon sa, alam niyo po yung papuntang Tico, mas malayo pa po doon. Marina, ganun po yung bahay niya. Eh, ako po nandito lang sa Dera, sa Liga. So sabi ko, sige, good night kung pagod ka, ganyan-ganyan. Tapos, hindi niya po alam na yung WhatsApp niya is naka-WhatsApp web sa laptop ko. Mga tanga! Oh my God! So, yun po. So, ang nangyari... Ang bobo niyo parehas magloko. Grabe. Pero bakit po na nakakadalawa na siya? Oh. Tapos, ayun nga. Tapos, ngayon, ako na... Sorry. Hindi ma. Yung ako po, na sinabi na matutulog na, sabi niya matutulog na siya. So, good night, ganyan. Tapos, edi naka-WhatsApp web. Yung pagtapos siya mag-good night sa akin, nagsiset po siya sa mga babae naman po na parang, okay, isang babae, tubo niya dati. Tapos mga malalaswa na po yung chinachat niya na nasan ka ngayon, gusto mo magkita, kitain kita, ganyan. Miss ko ng mukbang yan, ganon. Tapos, anong tawag mukbang? Opo, ganun mga chinachat niya. Hindi mo ba ako namimiss? Ganun. So, tapos yung ibang babae, nasan ka ngayon? Gusto mo dalang kita ng foods? So talagang nung gabing yan, kumbaga nung gabing yan, naka-reserve yan para mag-scout siya ng pwede makasama other than you. Yes. Tapos ako po, right in front of me, talagang live na live yung mga chat niya sa siguro mga 4 na babae yung parang tinanong niya kung nasaan, kung pwedeng puntahan, ganun. Then, that time po, nakipag-break na ako kasi nga, sabi ko, ayoko na ng ganyan, sabi ko ganun. So, nakipag-break po talaga ako sa kanya. Tapos after 1 week, siya naman po yung nakipagbalikan. Ang haba na, hindi, patapos na tayo kasi 2025 na to eh. So, siya naman po nakapagbalikan. Tapos, to make the story short, binalikan ko po kasi nga, sa isip ko, tapos baka kasi ito yung parang revenge niya sa akin sa ginawa ko nung October. Okay. So, sige, balikan kami. February 9, 2025 siya na yung nagloko na pangalawa. Then, ngayon, nabuntis po ako last year. Mga around March. Tapos, paano po ba? Yun, nabuntis po ako. April namin nalaman, kinasal po kami ng May 22 last year. Kasi nga po, di ba, bawal hindi naman sa bawal, pero parang complicated pag may baby kayo, tapos hindi kayo kasal dito. So, nagpakasal kami para po doon. Then, kasi pag hindi ka nagpakasal, uuwi ka di ba? Opo. Dito ka manganganak. Kasi po, mahal yung insurance. Opo. Pero pwede na naman po dito. Basta may parang talagang pera na pang Kasi pag nanganak po nang walang insurance, mahal po eh. Talaga? So, yun. Opo. So, yun nga po. Open na po sila. So, ngayon po, edi ako po na para buntis. Parang nag-iiba po yung itsura ko, yung ugali ko, ganun. Tapos lagi po kami nag-aaway. Ganun ba yun? Ewan ko po. Ewan ko lang. Nung nagbuntis ako, hindi naman nagbago yung ugali ko.
No, mulat mula, masama naman talaga Opo. ugali ko. So, ganun pa rin. Mm. Opo. Tapos yun na, lagi kami nag-aaway to the point na, nananakit, ako po talaga, nananakit ako. Pero hindi naman po ako ganun. Based sa mga friends ko. Baka nga lang daw sa hormones or what. Tapos, at saka kasi naiinis ako sa kanya kasi Paano nananakit? naalala ko yung mga, Paano pinapalo mo ng kaldero sa ulo? Paano? hindi po, parang binabato ko siya ng mga cellphone, gano'n. Sinasampal ko siya, gano'n. Okay. Ewan ko po, kasi iba po talaga yung feeling eh. Tapos, kasi po siya, jolly po siyang tao, lagi niya akong inaasar. So, yung buntis, parang nakakaasar. So, Ano yun yan? na, hanggang Wait lang. Paano mo sinabi yung asar? asar. Asar. Nakakaasar. Ganon. Asar? Arte? Oh, game. Tapos, yun na nga po, Papa Jackson, na parang siya din, nagbago na din. So, hindi niya po dati po kasi nag-open kami ng phone. Ngayon, hindi na po kami nag-open ng phone. Ako naman, bahala ka sa buhay mo, ganyan. Tapos siya naman, sabi niya sa akin, kailangan daw namin, kasi nga sa mga nangyari sa amin, kailangan namin mag-build ng trust. So, since noon, May, kinasal kami, July, August, September, yun, puro away na kami. Tapos kasi pag nag-away kami, naglalayas ako. Pupunta ako sa friend ko, mga 1 to 3 days, ganun. Kasi ayoko pong laging nakasigaw eh. Kasi nga, isa chan ko po, ganun, ay sa baby. Tapos siya naman, hindi ko na siya pinapakailaman. Tapos nung nag 8 months yung shan ko, ng October na naman, last year, nahuli ko na naman po siya na nag-cheat siya while buntis ako. Kasi ang sabi niya that time, may shoot sila sa Abu Dhabi na parang 2 days. So doon siya mag-stay sa Abu Dhabi. Pero that time po, hindi kami okay. Hindi kami nag-uusap. Kasi nga, lagi na kami nag-aaway. Tapos lagi ko siya nasasaktan, lagi ko siya namumura. Siya po kasi hindi siya ganun eh. Mabait siya. Manyak lang. Pero, yun nga. Opo. Tapos, yun nga. Tapos, parang Sunday kasi yun. Tapos Monday ng hapon, umuwi siya. Tapos, parang naglambing pa siya sa akin na, miss ko na to parang ganun, miss ko nang mukbangin yan. Ginanon niya ako. Sabi ko, tigilan mo nga ako. Ay, eto mo nga. Hindi na sinabi niya sa mga chinat niya, mukbangin? Opo. Tapos sabi niya, yun. Kasi po ako, parang nawalan po ako ng gana magganon. Since nabuntis po ako. Kasi nga, umitim yung leeg ko, tumaba ako, tapos lagyan pa ako inaasar, nabatok na choco na batok, ganun. Pregnancy so ako, hormones. paano pa ako Opo, tapos paano pa ako gaganahan ng ganun, tapos tumaba ako, ganun. Tapos parang ako, ayoko po muna. Kasi nga buntis ako. Tsaka, bawal din nga po, sabi ng OB. Teka lang. Choco na batok. Po? Hindi ko na na-realize. Na-imagine ko na, di ba? Oo, ginasar niya po kasi ako. So, ang lala naman ng pagkakadisip. Ang lala naman ng choco na batok. Kasi nga po, Papa Jackson, umitim nga po lahat sa akin. Pero siguro naman nagdilim lang. Hindi naman siguro choco yung dating, di ba? Oo, hindi naman chocotok yun. Di ba? Baka naman binibiro ko lang niya. Kumbaga, lambing. Mabiro po kasi siya na tao. Pero parang sa akin po kasi, nawalan ako ng confidence. So, paano pag kasi gagawin namin yun, parang, kasi maganda ka nga, di ba? Kumbaga, ano mo yan, asset mo yan, free to looks mo, tapos maganon, di ba? Sakto lang. Sige, di pa. Tapos, Tapos yun nga po. So, hindi po ako nagpa-ganun sa kanya. Gaano katagal? So, yun, going back. Siguro po, kasi okay. So, nalaman po namin buntis ako, April na. Kasi
bakasyon kami sa Europe ng April. So doon kami nagganon. Tapos kasi nga feeling namin, Lupit nyo, nagdoon ay pa kayo sa Europe magganon talaga. tayo dito. Tapos sabi namin, so yun yung naaalala ko na last sa Europe. Tapos pagbalik namin, wala na. So hanggang hanggang October. Tapos, ayun na, umuwi siya Monday ng hapon. Tapos, yun nga, sabi, miss ko nang bumukbangin to, ganyan. Sabi ko, tigil mo, ganyan. Pero kasi magkaaway na kami bago pa siya pumunta ng Abu Dhabi that time. Tapos, parang walang nangyari, ganun, kain, tulog, ganyan. Tapos kinabukasan, Papa Jackson. Kasi yung parang, yung working table niya, nandito po sa sala. So, kasi alam niya, nagigising ako alas 12 ng tanghali talaga. Kasi, ewan ko po, hindi po ako makatulog nung buntis ako, 3 to 4 a.m. na po ako natulog. Then, alam niya, alas 12 ako nagigising. Pero siya that time, kinabukasan na Tuesday morning, nagising po siya ng maaga. Tapos, lumabas po siya para bumili ng breakfast. Kasi minsan ginagawa niya yun pag maaga siya nagigising. So, ako po, buntis, lagi ako pong nasi-CR. So, nagising ako ng mga alas 10 ng umaga. Nakita ko po sa sala, walang tao. So, sabi ko, baka bumili siya ng ng pagkain. So, nakita ko yung laptop niya. Di ba, hindi na nga po kami nag-check ng phone, ng laptop, kasi sabi niya, build ng trust. Mag-build ng so, trust. Opo, so ganun. Pero ako po, confident po ako na laging naiiwan yung phone ko kasi, wala talaga. Tapos, yun nga, nakita ko yung laptop niya nakabukas. Tapos nakita ko yung WhatsApp niya nakabukas din, nakalagin. So doon ko na naman na-check. Naman tayo. Na yung gabing yon hindi pala siya galing work kasi nagkipag-check-in siya sa isang girl doon sa Abu Dhabi. Nako. Pinay? So, opo, Pinay. Sa Facebook niya rin po ata since hindi ko na nabubuksan yung Facebook niya. Tapos, nasa Canva po kasi, ganito. On the way na ako, may towel ba doon? Actually, hindi po siya hotel-hotel. Para siyang transient. Ganun. Kasi nagtatanungan sila kung may hotel, ganun. Ay, may towel. Sabi niya, galing kasi akong shoot, galing akong work. Actually, galing talaga siyang work, pero hindi overnight. So, sabi niya sa girl, galing akong shoot, kailangan ko talagang maligo. May towel ba dyan? Sabi niya ganun. Sabi niya, may towel doon. Kasi hindi on the way pa nga yung girl. May towel doon. So, alam na ng girl na may towel doon. So, siguro lagi na siya. Tapos sabi niya, may alak na ba doon? Tapos sabi ng girl, bibili na lang tayo doon. Tapos parang basta gutom ka ba? Magdadala ako ng Jollibee, ganun. So yun yung sa convo nila. Tapos, may convo din ng parang receptionist ng transient na parang, sir, sinend yung ID niya. I mean, siguro yung nag-check-in silang dalawa, kinuha yung ID copies, and then pinicturean, sinend sa WhatsApp niya. So, tapos, yung pagdating niya dun sa transient, chinat niya yung receptionist na paano buksan yung TV ng mga alauna ng madaling araw. So, meaning, alauna siya dumating sa transient. So, sabi nung, pero hindi na sumagot pala yung receptionist kasi ang sabi niya, ay okay na pala. So, kinabukasan, mga 10 a.m., nagchat na naman yung receptionist. Sabi niya, sir, andyan pa ba kayo sa room? Tapos sabi niya, ay oo nga, nakita ko pa pala si ma'am. Means, umaga nandun pa sila. So, yun po yung mga nakita ko na pero meron pa palang conversation nila nung receptionist. Nagtatanong siya kung magkano yung per night, ganon. So, ngayon, dumating siya sa bahay, may dalang sopas para sa buntis. Ngayon, sinampal ko po siya kasi nga, sabi ko, saan ka galing? So, sabi niya, bumiling sopa. Sabi ko, saan ka galing kagabi? Sabi ko, ganun. Tapos ayun, parang gigil na po ako kasi nga, bakit yung gawa yun na ibuntis nga ako, diba? Tapos nagsisit ka, ganun. Tapos ang dami, as in super, na po kami, nag-away na po kami, nagbasagan na po kami, ang gulo na ng kwarto namin, Pero ako yung parang pinaka-aggressive kasi nga sa hormones, buntis, tsaka siya talaga yung may kasalanan this time, tsaka nakailang ulit na siyang cheat, micro-cheating, or
yung atong tawag dito, Papa Jackson, malaki na, big cheating na, gano'n. Micro-cheating. Ano ba wag malaki? Cheating? Ano ba yun? No? Di cheating. Basta, cheating. Tapos, ayun na. Tapos, alam niyo, sabi niya sa akin, Papa Jackson, wala kaming ginawa. Sabi ko, ha? Talaga ba? Magkipag-check-in ka kasama babae? Wala kayong gagawin? Naghahanap ka pa ng Exactly. alak? Maliligo ka pa? Wala silang ginawa. Diba, Papa Jack? Tapos, Papa Jackson, tapos ako, ewan ko, parang naano tuloy ako. Parang, ewan ko, bakit may nakukonvince niya ako na, oo nga, baka wala silang ginawa. Wala. Naiisip ko pa yun. Cheating Pro Max daw, sabi niya. Tapos, cheating bro. Tapos ayun po, yun na nga, todo deny na wala siyang ginawa, ganyan. Tapos sabi ko, lumayas ka na dito, ganyan. Kasi that time pala, nung February na nakipagbalikan na ako sa kanya, nag-live-in na pala kami, kaya ako nabuntis din. So yun na nga, pinalayas ko siya dito since ako naman naka-contract dito sa apartment. Tapos, ayun, pinalayas ko siya, pero todo deny pa rin siya na ganito, wala siyang ginawa, ganyan. Tapos, Hindi, sabi wait lang. Sige, Let's let us entertain that part. Kung wala silang ginawa, bakit sila magkasama doon? Ano daw ginawa nila? Wala daw po. Sabi niya, I swear to God, walang pinasukan tong ano ko. Ganun pa siya, I swear to God. Hindi nga, ano nga ang purpose nila? Bakit sila nagpunta doon? Wala po siyang explanation. Talagang firm, lang, wala kaming ginawa. Ganun. Talagang wala. Hindi siya nag-explain, pero yun yung sinasabi niya, wala kaming ginawa, ganyan. Tapos sinabi ko sa kanya, lumayas ka na dito, wala ka ng anak dito, ganyan. Tapos kung... Nag-collab daw sila. O baka mo, nag-collab sila. Tapos, ayun na, sabi niya, sabi ko, lumayas ka na dito, kung gusto mo, gumawa ka na lang ng ibang anak sa ibang babae since ginagawa mo naman na. So sabi niya sa akin, talaga, nakahanap na. Parang inaasaran niya pa ako. So, yun, napalayas ko siya talaga. So, tumagal yun ng mga 2 weeks. So, parang ako, moving on stage na ako. Pero kasi andito po kasi yung pamilya niya eh. Nandito yung parents niya, ganun that time. So, parang nabulabog na lahat. So, yung parents niya, parang sila po yung sumuyo sa akin na patawarin mo yung anak namin. Ayaw din namin na... Ano sabi nila? Maniwala ka na, Eve, wala talaga silang ginawa. Ay, sinabi ko hayaan na lang daw po, fling lang daw po yun. Tapos pero iniisip ko, sabi ko, okay, nagawa ko, ako yung first time na gumawa nung, kasi nga, bago-bago pa lang 2 months, 3 months, kasi hindi ko naman sure na totoo pala siya, totoo na pala tong relationship, ganun. Siya nasa relationship na, nakasal na, tapos ginagawa niya pa din. Tapos, yun. Tapos, nung pinalayas ko siya ng 2 weeks, ewan ko kung saan siya tumira, nag-chat naman po siya na gusto niya ng buong pamilya, ganyan-ganyan. Tapos, one time, nakapasok ko siya dito, kasi po, kasi 2-bedroom po ito. Yung isang room, pinaparent ko. So, parang binuksan po siya ng kabilang room namin. Kahit ako, ayoko. Ganun. So, nagulat ako. One time, natutulog ako. Nakapasok siya. So, yun, sorry siya ng sorry. Umiiyak siya. Parang, nasisisi na siya. Ganyan-ganyan. Tapos, nung nakatulog siya, Papa Jack, na-check ko na naman yung cellphone niya. Napakatanga naman. Alam niyo bakit, Papa Jack? Ayoko naman nalaman na ng mga boys yung secret. Paano? Baka mga niya to eh. Wala ka na jowa ngayon, pilingera ka. Game. Talaga. Okay, sige. Pero kasi kawawa naman yung mga fellow girls dyan. Huwag kang gumanyan. Nauna ka magloko sa kwento nito. Game. Okay. So, kasi ganito ginawa ko. Kahit nagugulat kasi siya, Papa Jack, paano ko nabubuksan? So, ang ginawa ko kasi, kahit anong palit niya ng password, mabubuksan ko. Bakit? Kasi, niregister ko yung fingerprint ko sa phones niya.
dalawa yung phone niya eh. So, yun. So, kahit anong palit niya talaga ng password, mabubuksan ko yun kasi nga nakaregister yung fingerprint ko, which is hindi niya alam until now. So, yun. So, kaya ako nabubuksan. So, di ba nga, Papa Jack, pinalayas ko siya noong 2 weeks yon na wala siya dito sa bahay dahil nga nakipag-check-in siya sa Abu Dhabi. So, sa 2 weeks na yon, ang akala ko naman, Nagsisisi. ka. Oo, kumbaga, nag-aayuno siya, di ba? True. Dapat ganun, di ba, Papa Jackson? Papa Jackson. Ang nakita ko pa sa mga chat, Papa Jackson, nag-aaya na naman siya ng mga date. Tapos may mga, Tapos ang ginawa ko, natutulog siya, kinuha ko yung number nung at least dalawa dun sa or hindi, kasi dun sa parang di ba, parang naka-record sa app ng, kunyari, Globe app, naka-record kung sino yung frequent caller o frequent na tinatawagan mo. So, talaga? yung May dalawa ganun, doon na top, set isa lang, po. So, yung naka-top doon na dalawa, hindi naka-save. So, sinave ko. Sinat ko ngayon. Buti din sila, ate. Dalawa sila, in fairness, mag-4 to 5 a.m. nagising pa din. Tapos tinanong ko siya, sino kayo? Ganto, ganyan. Kilala niyo ba to? Si Ed. Sorry. Kilala niyo ba to? Si Adam. Kasi si Eva ko eh. So, yun. Kilala niyo ba to? Ganyan. Sabi niya, hindi. He's been messaging me, lagi, ganyan. Ayan na magpag-meet, ganyan. Tapos yung isa naman sabi, actually, na-meet ko siya nung nasa Abu Dhabi siya. Ganyan. Sabi ko, oh shit, oh my God. So, October ko siya na huling may ka-check-in. Pero yung isa, na-meet niya na September pa lang. Meaning, hindi lang isang beses na nagawa niyo yun. Teka lang isang muna. beses ko lang siyang... Anong klaseng meet ba yon ginawa nila sa Abu Dhabi? Yung meet lang na parang yung babae kasi parang may meeting doon. Tapos si guy may shoot kasi production. So, hindi sila nag-sex? Minute niya, hindi po. Pero ang ginawa niya, binok niya si... Cheating pa rin yun, di ba? Mag-meet ka sa Opo. iba. Tsaka po, Papa Jackson, binok niya yung girl ng hotel para hindi na umuwi ng Dubai. Di ba? Did they sleep together or hindi naman? Hindi naman daw po. Kasi parang yung babae is parang bago pa lang sila magkakilala, ganun. And sinasabi po pinakita po sa akin yung conversation nila ng isang girl na sabing, baka naman may asawa ka siya ka-anak. So sinabi niya po na, bakit naman ako magsisinungaling kung may asawa at anak ako? Di sana sinabi ko nun sa'yo, hindi ako sinungaling na tao. Ganun. Sabi ko, ang kapal ang mukha nito, dininay pati yung anak niya, yung parang ganun. Tapos yung isa naman, kinukulit niya na basta meron pang iba. Pero yun nga, so realize ko, kung may minute siya nung September, ibig sabihin, hindi lang siguro isang beses niya ginawa yung pag-check-in. Ibig sabihin, isang beses ko lang siyang nahuli. Yes. Maybe I'm wrong or I'm right. Kasi yun nga, since bakit yung isa September na meet niya na? Kasi nga hindi ko na chinek yung phone niya since nagpakasal kami. Kasi nga hello, kasal na kami eh. Tapos, pero naiintindihan ko, gusto ko siyang intindihan sa part na yun kasi nga hindi ko na nabibigay yun kasi nga pregnant ako. No, And then, I don't think that's fair for you, but if you want to understand it the way you want to, hindi ka na pigilan. So ayun nga, and then yung since inaraw-araw din po ako ng suyo ng parents niya dito. Ako, at saka parang talagang nag-trespass na siya dito, natulog na siya dito. Parang sige, okay. Dahil nga mga anak na ako at sabi din nila baka mga anak ako wala akong kasama kasi 8 months na po yun kami that time. Tapos tinanggap ko siya ulit. Pero nandun pa rin po yung na parang pag maggaganon kami. Ewan ko kung may right pa akong sabihin yun kasi nagawa ko din naman sa kanya nung bago pa kami. Pero kasi hiniling ko po sa kanya yun. Sabi ko,
wag kang mag-aano ng iba kasi nga wag mo na akong isipin. Isipin mo na yung baby sa loob kasi pag kunyari may sakit yung girl tas mamaya iano mo ko, di hindi lang ako, yung baby din magkakasakit, sabi ko gano'n. Pero yun nga, wala siyang hindi pumasok sa isip niya 'yan. So 'yan, ending nanganak ako nung November. So okay naman, pero wala pa rin ngang gano'n kasi nga kakapanganak lang, gano'n. Tas yun, okey naman kami nung kailan ba? Okey naman kami from November, pero may mga away pa din, sigawan. Kasi parang nafi-feel ko na ako lang yung mental load, gano'n. Maglilinis ng bahay, magluluto, mag-asikaso sa bata, kasi siya may work. Actually, kasi most of the time kasi work from home ako, eh. Pero may work pa rin naman ako. So parang akin na lahat. Yun. Tas last April, umuwi kami sa Pinas. Nakilala namin yung family ng isa't isa sa Pinas. Tas nung pagbalik namin, nung May, yun nga, parang bumalik na naman yung na parang nakakapagod. Kasi ako yung gumagalaw sa bahay. Gumagalaw naman po siya kaso mamayain pa ako, eh. Hanggang ako na lang yung gagawa. Kunyari, sabihin ko, ikaw maglaban ng ng damit natin kasi ako maglalaban ng damit ni baby. Sabi niya mamaya. Tapos hanggang ako na yung gagawa. So ganun kasi siya nag-ML tapos nagka-counter strike pa. Tapos nag-edit ng videos. So parang ako napupuyat sa baby, siya napupuyat sa ganun. Well, But kaya tulungan niya ako pag wait lang, pero nung time na yan, he's the only one working na lang, no? Working din po ako. Actually, 50-50 kami sa finances. Talaga lahat. So wala siyang kahit anong alibay na hindi tumulong sa iyo. Kaya, di ba po? Tama naman. So, ang sinabi ko sa parents nung naghiwalay na kami, sabi ko, 50-50 po kami sa finances. So, dapat po, di ba sa chores is 50-50 din kami. Hindi dapat yung ako na lang. Tapos, yung parang yun na, nahagard na ako. Parang, as in, tumaba ako. Tapos, parang hindi na ako kilala ng ng mga tao sa dating itsura, ganyan. Tapos, parang ako din nag-self-pity. Yung basta, ibang-iba na yung itsura ko sa dati. Tapos, kasi nga, di ba, napabayaan ako sa bahay, sa bata, ganyan-ganyan. Tapos siya parang walang nangyari, binata pa din, ganun. So, yun. Yung pinaka dahilan, okay. So, nung May 19, ako naman yung lumayas. Lumayas ako kahit ako yung nakakontrata dito. Saan ka nagpunta? Nag-book po, nag-rent po ako ng room sa iba. Mm-hmm. Kasi parang hindi ko na po talaga siya kinaya na na nag-aaway kami dahil sa ganun. Sa house chores, ganun. Tapos yun lang po naman, siguro, at saka nakapag-break po ako noong May 19. Sabi ko, hindi ko nakakaya, kasama ka sa bahay, ang bigat mo kasama. At saka, ninaamin ko naman po din na yung bibig ko din po kasi, yun, namumura ko siya. Siya kasi Christian sila eh. Hindi sila nagmumura. Tapos, syempre po, parang kasi nahirapan ako. Hindi naman ako ganun dati. Tapos, di yun na po, nag-break kami nung May 19. So, ano na naman pong gagawin mo pag nag-break kayo ng asawa mo or nakipaghiwalay ako? Di ba po, gusuyuin nyo? Hindi po niya ako sinuyo. Mm-hmm. Hello? Yeah, Papa Jackson. Opo. So, ito na, malapit na po matapos. Okay, so, okay. Ito, ngayon na, May 19, umalis ako po dito sa bahay. Tapos, bumalik ako dito sa bahay June 14. Kasi nga, ayoko na magbayad dun sa bago kong inupahan para sa amin ng baby ko. Kasi nga, yung cheque ko po is nandito rin. So, parang, ang bigat na sa akin na magdededuct sa cheque ko dito, sa bahay, sa apartment. Plus, magbabayad na naman ako ng another 1 month dun sa bago ko nilipatan. So, sinasabi ko sa kanya, ikaw na ang umalis dyan kasi wala kang dalang baby. Tsaka, gusto mo ba yung anak mo nakikishare sa ibang lahi? Kasi yung nalipatan ko po sharing sa ibang room. So, you want him to move in sa'yo? Out.
Hindi po, move out na po. Move out na Hindi, po na hindi para lumipat sa'yo, kundi ayoko talagang, na po. gets. Okay. Opo, sabi ko umalis ka na diyan kasi babalik kami ng bata diyan. Sabi ko sa kanya. Siya naman po, hintayin daw niya yung yung katapusan ba yun? Kasi yun po yung lipatan dito every katapusan or first week ng month. So, pero hindi po talaga siya lumilipat. So, kasi ang iniisip niya, nasanay po kasi siya sa akin na pag naglayas ako, babalik naman ako after 3 days, ganyan. So, ang inisip niya sa akin, nagbayad ako ng rent ng 1 month, babalik din ako. Pero ako po kasi, parang ayoko na talaga. Tsaka, hindi po siya nag-effort. Kasi may mga common friends po kami, sinabihan siya na, pre, alam ko kung nasan nakatira sila, ganito. Gusto mo ba tulungan kita, ibigay ko yung address sa'yo. Ang sinabi po niya sa common friend namin, wag, yun, kailangan ko rin ng peace of mind, pre. Kung anong decision ni Eve, yun na lang. So parang okay na din siya na mag-break kami. So ako naman, bumalik ako dito nung June 14 sa bahay kasi may kukunin ako. Kasi hindi ko po lahat nadala yung gamit ko kasi super dami. Yung talagang kailangan lang namin ni baby. Tapos nakikita ko po siya natutulog. So nabuksan ko na naman po yung phone niya. So kaya kaya po pala, hindi siya nanuyo. Kasi, okay, nakita ko yung Google history niya na location history. May 19 ako umalis. May 19 ng around 3 p.m. Umalis kami ni baby. May 19 ng 7 p.m. Nasa spa. Massage spa. And never naman siya nagpunta sa massage spa dati. And then, May 22, nag-overnight siya. Like, sabi po dun sa Google location, paano ba? Kunyari, building A, building namin. Tapos, building J, dun sa kabilang street. Building A to building J. Ganito, driving 10 minutes. And then, arrive at building J, 11:30 p.m. Tapos, left at building J, May 23 ng 7:30 a.m. Means, nag-overnight siya. And that exact day is supposedly our first wedding anniversary. Di ba po kinasal kami last year, 2025? Ba't ka din umalis ng anniversary nyo? Sorry, I mean, I just wanna be fair, no? I heard you when you said, tawag nito, umalis ka kasi nga, hindi mo na kaya, tama, household chores. Pero hindi mo pwedeng gamitin na anniversary niyo yan. Umalis ka rin naman na knowing na anniversary niyo yan. Yan nga po, ang sinasabi niya na, yun nga, sabi ko sa kanya, lagi ko po sinasabi sa kanya na, okay, sige, mga babae ka kung gusto mo, wala akong pakialam as long as hindi ka umuwi dito sa bahay. Magbabae ka, dun ka na sa iba umuwi. Like, kumuha ka ng ang toxic na ng relasyon ninyo, ano? Opo, super. So yun nga po. So yun at ito pa ang super talaga. Natutulog po siya na hindi niya nararamdaman na kuha ko na lahat ng mga yan lang po yung mga actually meron pang iba. Meron pang mga WhatsApp na nagsend yung babae ng location, pinuntahan niya ng alauna ng gabi or alauna ng madaling araw. Ang dami na pong ganun. Ang dami na po sa parang almost 3 weeks or 1 month na akong wala dito sa bahay. Nag-enjoy na po siya. Pero ano ang nung isang buwan kang wala na, ano na ang direksyon ng utak mo nun? Did you still at the very least have any actually intention na maghiwalay o talagang nag-inarte ka ba noon o nakikipaghiwalay ka na? Yung day po ng 19 talaga pong decided na ako makipaghiwalay. Pero nung nagko-contemplate po ako, syempre ako lang po dun Sabi ko, pag gumawa siya ng parang effort man lang na mag-sorry or magganto, i-win back kami ulit, okay, sige, ganyan. Pero nung June 14 na nakita ko na nag-cheat na naman siya, yun na talaga yung parang call na parang wala na. Kasi tinanong na din po sa kanya ng mga friends namin ano ba
hiwalay na or what. Sabi ko, pag gumawa siya ng paraan, okay. Pero pag hindi, hindi rin. Nag-sign po ako nung pagpunta ko ng June 14 dito. Nakita ko yung mga chats niya sa babae, mga punta niya sa babae. And lastly, pumunta ako sa CR namin, Papa Jackson. Balik lang po. So, 1 week na wala po ako dito. Nag-chat po siya sa akin. Sabi niya, nilabhan ko na lahat ng labahan. Kasi nga, yun, doon ako nagagalit eh. Sabi niya, nilaban ko na lahat ng labahan. So, wala nang labahan, sabi niya sa akin, nung 1 week na wala ako dito. So, ngayon, bumalik ako June 14. Nagpunta ako ng CR namin, tulog siya, kasi tapos na ako mag-check ng phone. Nakita ko sa CR, Papa Jackson, short niya, sa loob niya is brief niya, and panty na naka-trampled. Okay? Di ba, Papa Jackson? Sabi ko, yun yung parang sabi ko, shit, ayoko na. Sabi kong ganun. Tapos doon ko na po siya ginising. Doon ko po siya super pinalayas. Lumayas ka dito. Ano na to, panty na to. Binato ko sa kanya. Tapos pinupush niya po sa akin, sa'yo yan. Papa Jackson, ikaw ba hindi mo kilala yung underwear mo? Malay ko sa inyong dalawa. Malay ko sa inyong dalawa. Pinupush niya sa akin daw yun. Sabi ko, wala akong ganyan na ano. Kasi kasais ko po eh. Kasais ko yung panty. Sabi niya, tapos tinignan niyo yung iba kong panty dun sa ano. Sabi niya, ayan bakit magkasais to? Sabi ko, magkasais kami pero hindi akin yan. Sabi ko ganun. Ano to? Tapos, ayun. Tapos, actually, yung nagising siya, ang una niyang kinuha, cellphone niya talaga. So, meaning talaga, may tinatago siya. Pero, to his defense naman, sabi niya, di ba nakipag-iwalay ka na 19? So, dapat lahat ng gagawin natin after 19, wala nang, issue, ganon. Pero kasi, iniisip ko, Papa Jackson, okay, pero hindi naman tayo mag-jowa lang na jowa eh. Parang sa top 10 kasal pa rin. Sorry, you cannot use that defense. Kasi otherwise, you will be wrong dahil umaalis ka ng bahay. You have as much as least intention as he had. Kasi nga, hindi ka rin naman willing maayos by leaving the premises. Ayun. Oo, sa parehas lang kayo, no? He was a cheater and you were toxic. No? Hindi para sabihin ko sa yung kasalanan mo ha. I'm just telling you. Hindi ko siya dinidefend. Actually, it's a good thing na na naghiwalay kayo. I don't know kung ano magiging tanong mo sa akin. No? But tanong Opo. Sige po. Go ahead. What do you wanna ask me? Opo, kasi nga po, since naghiwalay kami, siguro umuyak ako once or twice lang. Kasi parang super busy na ako mag-alaga ng baby namin. Nag-focus na ako sa baby namin, sa pagbago ng room namin, and gano'n. Kasi lumalaki na si baby. Pero, hindi ko na po siya masyadong naiisip. Actually, talagang decided na ako makipaghiwalay. Pero ang tanong ko po, Papa Jackson, bakit po napapaginipan ko pa din. Yung parang yung sabi nila... Wait, stop. Are you telling me that we had the conversation for an hour and ang itatanong mo sa akin ay bakit mo siya napapanaginipan? Opo. What? Kasi parang siguro po sa umaga, parang okay, ayoko na sa'yo. Pero pag sa gabi, parang nagigising ako, parang umiiyak. Alam niyo po yun, nagigising kayo, tapos ang bigat ng nyo, na umiiyak kayo sa panaginip, tapos naging totoo, pagising. So, parang sinasabi ko tuloy, mali ba na nakipaghiwalay ako sa kanya? Dapat ba? Kasi minsan naisip ko rin sa baby na parang kawawa naman, sabi nila, kawawa daw lang tatay. Ganun, tapos parang, ano po ba? At saka ako po yung sinisisi ng iba kasi, bakit daw hindi ko nabigay? Naiiyak na ako. Kasalanan ko daw po yun. Kasi hindi ko po binibigay. Yun. So, yun. Nagigising po ako. Parang lagi na nagigising ako na umiiyak ako sa panaginip. Pero ang umiiyak din ako pag nagising ako. Parang ang
sa dibdib, ang bigat. So, ang haba, sorry naman. Yun, Papa Jackson. So, mali ko ba yun na, kasalanan ko. So, sabi nila dapat ako doon yung Sino yung mga gumawa yan? ng way ngayon. Sino yung mga yan? Yung mga nagsabi. Sila na. Pangalanan. Yung amo ko po. Hmm. Actually, yung amo ko po. Okay, I wanna talk to you. Ready? Apo. Okay. I think it's no longer important kung sino may kasalanan dito or kung sino ang walang kasalanan dito. Alright? Apo. Hindi na importante yan ngayon. Ano? Because I think to some healthy degree, the two of us can agree that you being a partner to him is not to your best interest. Let's put it at that. Okay po. Diba? Hindi ko alam kung saan nag-umpisa yung kultura ng lokohan sa inyo. No? We can very well point the finger sa iyo dahil ikaw naman talaga yung unang nakipagtalik sa iba nung kayo na. Hindi mo kasi pa pwedeng sabihin na bago lang tayo nun eh. Tsaka alam mo hindi ako seryoso sa'yo eh. I mean, you started the culture of this but it does not give him the license and the leeway, di ba? Para gawin din naman sa iyo yun. Hindi, kasi pag pinatawad ka ng tao, if you forgive someone, you lose practically the yung kalayaan na gumanti pa. Kasi nagpatawad ka eh. Opo. Otherwise, there's no reason na magpapatawad ko kung gaganti ka rin lang naman. Because if you do that, then ano ba kakaiba mo sa taong pinapatawad mo? Pareho na kayong walang iya. Tama? Yan po yung... Stop. Yung bibig mo, hindi mo ako asawa. Okay? So I do not need you to patronize me. I need you to keep quiet. I allowed you to talk for an hour. Sige po. Hindi mo ako you don't need to patronize me. That's okay. I do not need you to validate what I'm going to tell you. Sige po. Okay. Listen carefully. Now, of all the times that he cheated on you, that was his fault. No, katarantaduhan kawalangian niya yan. But when you left a day before your wedding anniversary, the two of you were at fault na. Pareho nyo ng kasalanan yan. Because you were trying to escape from fixing the problem. Sadly, as stupid as it may sound, may point naman siya talagang sinabi niya, nakipaghiwalay ka, umalis ka nga eh. Everything that I do in the duration of the time that I assume na nakipaghiwalay ka, wala na tayong magagawa sa bawat kasi umalis ka na eh. Now, tama ka naman when you say, mag-asawa tayo eh. Tama, mali? Tama. Exactly. Then why did you leave? So hindi na matatapos yung issue dito dahil magbabatuhan na kayo at magtuturoan na lang kayo ng mga bagay na pangit sa bawat isa to gain cookie points against each other. I don't think that's a proper relationship. I don't think it's a proper relationship. Opo. Ganito, hindi ko alam kung bakit sa kwento mo na normalize na that when you fight, you run from each other. Okay lang yan eh. No? Medyo acceptable pa nung time na wala kayong baby eh. Pero nung may baby na kayo, parang ang toxic na, no? Imagine mo, may dala-dala kang anak and you're going to rent a place, start a new, parang it's so toxic to a point na hindi na ikaw, wala na akong pakialam sa'yo. Yung bata, kawawa yung bata. As we speak tonight, 8-month-old baby yan. Tama, mali? Tama po. So paglaki niyan, ikakwento mo sa anak mo yan. Alam mo na, anak, nung 6 na buwan gulang ka, hanggang mag-8 ka, ay, hirap na hirap ko sa tatay mo. Naglayas ako, hindi niya ako hinanap. Isa pa yan. Ha? That is your parameter. As, parang, maglalayas ako, hindi niya alam kung saan ako pupunta. Pag ginanap niya ako sa inyo na gusto niya ayusin, anong kabubuhan yan?
anong kabubuhan nyo na hindi, pwede naman yung tanongin yung mga friends ko eh. Kung nasaan ako eh. Alam mo na nga na may asawa kang manyak tsaka bobo, naglayas ka pa. Tapos umaasa ka matalino siya, intelligent enough para hanapin ka at hulaan ko anong iniisip mo. Naisip mo ba yan? Alam mo na may asawa kang manyak at mangmang. Tapos meron kang ganung parang ang tawag nito, emotional test sa kanya na pag hinanap niya ako. Di ba? Kaya nga po. Now, I wanna focus on some issues here. No? Hindi ko alam kung naintindihan ko ito ng tama. But according to your story, ang pinakadahilan kung bakit ka umalis ng bahay ay dahil hindi kayo magkasundo in the division of labor. Opo. Alam mo, sa dami ng Naipon po. sa dami ng pinagdaanan ninyo, I can consider na negligible sana yung part na yun eh. Kasi nagkapagpatawaran nga kayo eh. The two of you had sex with with another person in the duration of your relationship, ikaw at siya. And yet, doon kayo sa household chores nagkapikunan. That is very indicative na ang nipis-nipis na ng pasensya nyo sa bawat isa. I do not want you to blame yourself for not having sex with him in those times na hindi mo talaga kaya. Maybe it only matters kung paano mo siya tinanggihan. But if you cannot physically deliver to him, di mo talaga kaya ang gagawin natin. Diba? So ayoko naman na sa kwentuhan natin if you feel bad about it na hindi mo kasi binigay sa kanya. No. I mean, hindi yan magiging lisensya para magloko ang lalaki only because di mo siya napagbigyan. So I don't want you to feel bad about that. If you cannot physically deliver to him and pleasure him, well, alam, may mga babae dito na antabay sa atin siguro, hindi rin nila kaya pero tinulungan nila, di ba? Hindi ko alam kung nagigets mo yung point ko. Hindi ko kaya eh. Bawal sabihin, doktor, akin na yan. Alam ko po. Pisilin ko yung ilalim. Ganun na daw po sabi. Sabi nung amo ko, kasalanan mo yan kasi hindi mo binigay. Meron namang kamay. Ganun. At to some point, ganito kasi na. I think I have discussed this na twice in the past 3 weeks na. Yung release of pleasure. Na lang tawagin na natin ganun. No? Sa lalaki. Sa inyo kasi pa pwedeng wala yan eh. Sa lalaki kasi, it affects the guy physiologically. Diba? If his primal nature, diba, ask for the primal needs to be attended to at hindi na pagbigyan, it comes out as frustration sa ibang bagay. Okay? But not to a point, diba? I mean, sanity would dictate na mag-away kayo pero huwag ka magloko. Tama? Opo. Okay. On the other hand, I think sa part na yon you became less considerate na rin kasi hindi mo nagigets na pangangailangan na niya yan. Tama? Kasi kahit magkaaway kayo eh. Kung gusto mong ibigay sa kanya yon, di ba? Magkumot ka, ilabas mo yung kamay mo sa kabilang side, akin na, hawakan ko. Tapos, I mean, you do your part. Diba? In the same manner that you don't stop preparing or cooking food for your partner kahit magkaaway kayo. You don't stop working on earning your keep to provide for your partner kahit magkaaway kayo. Pareho lang yon. You don't exempt yourself from being able to participate in pleasuring your man kahit magkaaway kayo. Regardless whether you look at this as something na negligible, it is a fact sa isang relasyon that there is this part na kailangan you have to attend to. Kasi the moment na sa usapan natin, kinonsider natin na, ko naman para yun lang eh. No. When we do that, we are trying to invalidate a part of what you have to deliver to your partner. So ayoko rin naman. But then again, it does not become a license para magloko siya. Di ba? Nakakasunod ka?
In the same logic, Opo. hindi din naman excuse dahil bago lang kayo nakipag-sex sa ex mo. Opo. Exactly. There you go. I think, Eve, no, from the very beginning, this has been doomed. No? Umpisa pa lang, I think, ramdam mo na I'm sorry to say this, but pinapakinggan ko kasi yung kwento mo eh. No? Hindi ko alam kung bitter ka lang sa pagkakakwento mo sa akin or you said it as accurate as you can. Pero pakiramdam ko, nag-uumpisa pa lang kayo, a lot of the things here did not happen naturally. Parang a lot of the things that happened were forced to happen. Mm. No? Ano po, hindi ko po mag-get. You did not really like him to begin with. But you tolerated Apo. him. No? I think you can agree with me that to some degree you tolerated him. Kasi nagawa ka niyang tiyagain. Opo, actually. But you've never really give in or you have not really completely surrendered your person to him. Tama na? Tama. Actually, tama po. Hindi mo siya nagawang isuko ng buong buo. At the same time, I don't know kung anong stupidity meron utak na niyan. Hindi, siguro, di ba? I mean, mahirap siguro magkajowa ng singganda mo kasi hindi mo siya type, no? So feeling ko, No. I mean, I'm reading between the lines, no? Dahil, siyempre, di ba, targets ka dyan, no? But in the same manner, hindi ko rin magets kung bakit nagawa ka niyang majowa pero hindi niya gawang pagtinu ng sobra sa'yo, no? I don't know if it has a lot to do with because you cheated on him or nature niya talaga yun. Either way. Actually, nature po niya, Papa Jackson, kasi yung ex niya po, 5 years din po ata sila. Yun po, mahinhin daw naman po yun, pero nag-cheat din po siya. Nakita ko yung messages nila, kasi nga nag-check ako dati. Yun din yung message ng girl na ilang beses mo akong disrespect, ilang beses mo akong pinag-cheat, ganyan-ganyan. Wala na akong mabigay sa'yo. Eve, we do not need to discuss about their story. No? I don't think that girl agreed to be a part of our conversation. Huwag natin siyang ungkatin dito dahil hindi siya pumayag na ikwento natin siya dito. So, but anyways, let me go back to my point. No? I think we can both agree, tayong dalawa dito, Eva, no? That you are better off alone, on your own. It's just sad because your lives, kayong dalawa, no, are intertwined because you have to stay married kasi may anak kayo dyan. Opo. So I don't know how you're going to cope with that, but I think a lot of people, especially those who are listening tonight, would agree that the two of you are better off just co-parenting. Opo. No? Ganun na lang po. A lot of the things that you're going to do from this day moving forward must have everything to do with just the baby. Sa anak nyo na lang. Isa sa inyo makukulong pag nagsama kayo because the two of you are volatile. No? The two of you are volatile when you're together. No? You are just a bomb waiting to explode when you're together. He is a cheater. Diba? Isa pa yan eh. I mean, alam mo kanina nung nagkakwento ka sa akin that you caught him cheating on you many times. I mean, sa lahat po na nakikinig sa akin, ano, inaantay ko na pag ikinuwento mo sa akin na nag-cheat siya, all those times, no, inaantay ko na ikakwento mo siya sa akin with pain. I did not hear that from you. And every time I hear a woman tell me a story about being cheated on and there's no traces of pain habang kinikwento niya yon, one of two things is true. Number one, hindi mo na siya mahal. Sinisave mo na lang because of some goal. Ayoko ng broken family, dapat mabuo kami or whatnot. But love is the last reason kung ba't mo sinisave. Or number two, Opo. because you believe that you deserve to be cheated on. Which any of those reasons are not even acceptable now. Nagkamali ka.
it doesn't mean you're going to accept every time na lolokohin ka niya. Hindi mo deserve yun. Now, Apo. on the other hand, I also want you to learn from your own misgivings from the entire story that you told me. I think, Eve, no, a big portion of how you treated him ay nanggagaling ka dun sa idea na, I could be wrong, but I think it's coming from a version of you that thinks na, buti nga pinatulan kita. May part na ganun yung nararamdaman ko dito na para bang, swerte ka nga pinatulan kita. As if he owes you something because napasagot ka niya. Minahal ko naman po siya. There you go. There you go. You know, statements are everything in this conversation. Minahal ko naman po siya. So, I therefore conclude tama ako sa part na yun. One day, Eve, no? Tumawa ko. Alam mo Alam mong tama ako. Well, anyways, one day, Eve, no? You're going to meet your match. You're going to meet your match that you are so willing to trust, surrender your person to that guy despite of all the pain that you've been through with the father of your kid. For now, I therefore say that there's a time for everything. For now, it is the best time for you to become a mom. Apo. No? There's a time for everything. And this time, it's time for you to be a mom. Maging nanay ka muna. Apo. Alright? Papa Jack. I really believe that a big portion of your heart still longs for that, yung, how do you say that? Yung tranquility na meron yung puso mo when you were with your ex. I'm sorry to bring this up, no? But I think your heart longs for that tranquility and stillness that you're so used to when you were with your ex. Mm-hmm. Hello? Yep. Sorry po. Hello? Yeah, Papa hello. Jackson? Yeah, did you hear what I just Sorry said? po. Apo. Because I heard that Umiyak na yung baby. Nagising po siya. well, Okay. you'll be fine without him. You've survived Dubai for more than a decade now. Apo. You'll survive another So decade wala in lang Dubai. po yung mga dreams ko na naiiyak po. Ano nga yung dreams mo ulit? Yung, kasi sa dreams ko po yung nag-cheat siya, tapos magigising ako, umiiyak po ako. And Yun nga po yung sabi niyo, parang ngayon hindi na ako nasasaktan. Pag kinukwento ko, hindi yun po yung parang daytime ko. Pero yung paggabi, multo naman po siya sa akin. your point? Pero nasagot niyo na po sabi niyo better off na without each other. Well, So kasi I have a question for you. Don't you agree? I agree po. Parang mas magaan po ngayon Yeah. na wala siya. Siguro if anything, Eve, lang to, you're just disappointed that you failed to build a family that you also want for yourself. One day you'll get that. Opo, actually kasi, yun nga, wala din akong tatay lumaki. Kaya, yun lang siguro yung na-regret ko ngayon na hindi ko nabigay sa baby ko. Yeah. Yun po. As you go on, I'm sure there's a lot to learn from this. No? You know my favorite line? Eve, I want you to remember this, diba? Never miss out on the chance of learning the lessons of your own misgivings.
Opo. Pag-usapan niyo kung paano yung sustento sa bata, ha? Opo. Opo. Di ba pwedeng wala Naiyak sustento na ako. yan? Of course, dapat meron. Opo, 2 months hindi ako nanghingi. Black po siya. It is not about Ngayon you manghingi na asking. po ako. No, it's not about you asking for it. It is his responsibility. Opo. Hmm. Well, Thank you po, Papa yeah. Jackson. Send my butterfly kisses to your baby. Thank you. Sige po. Thank you. If I believe that wala ka naman balak itanong sa akin. If anything, naglalabas ka lang ng frustrations mo ngayong umagang to. Opo. At saka kasi, lagi po ako nakikinig. So, sabi ko, gusto ko din ng advice. Well, thank you very much for sharing with us your story. Thank you po, Papa Jackson, for the chance. So, Of course. Mag-ingat ka po palagi, ma'am. thank you po, kayo din po, Papa Jackson. Bye-bye po. Bye-bye po. Salamat.